Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. At ito na, no? O, bigyan muna natin ito ng reaksyon. Okay. Masa na ba yun? Okay. Eto mga pre, mukhang may nagbalik ng pera. Nako, magkano kayang pera to? Ano sa tingin nyo? Magkano kayang pera itong ibinalik? Okay? Ibinalik ng ni Majin Buu. O, daming pera nito. Kita nyo yan. So, yun yung pag-usapan natin mga pre. Eto inihayag ito galing yata ito sa GMA. Basahin po natin. Inihayag ni Justice Acting Secretary Frederick Vida nitong Biyernes na ang tinanggal sa pwesto na Bulacan First District Engineer na si Henry Alcantara ay nakapagbalik ng humigit kumulang 110 million pesos na salapi sa kaban ng bayan. Grabe, no? Siguro yung mga ninakaw nitong Alcantara na to, ano pa lang to, maliit. Itong 110 million na to mga pre, maliit pa lang to. Dumi pa lang ito ng kuko. Diba? Dumi pa lang ito ng kuko. So, ano sa tingin nyo? Anong reaksyon nyo dito mga pre? Ito ba talaga yung full na binalik or may kulang pa? Ako'y naniniwala baka 1% pa lang to. 1% pa lang ng pera, 'di ba? Na binalik. Naka-tiempo rin from Japan. Shoutout po sa iyo. So, ano sa tingin niyo mga pre? Ayan ang cash turnover na ito ay bahagi ng restitution sabi ni Vida. Ayan sa mga bagong pasok, sa hindi pa nakapag-like, share, and subscribe, kalimbangin nyo na yan. So, tuloy tayo. Nandoon rin ang kinatawan ng Treasury BTLB of the Philippines upang beripikahin ang halaga. Sinabi ni Vida na ito ay unang hulog ni Alcantara para sa restitution matapos niyang mangako na humigit kumulang 300 million na nakuha ng labag sa batas mula noong anomalya sa flood control projects na nakasaad sa mga partikular na kaso. Grabe, no? Laking pera nito. Laking pera nito mga pre. May panel kami na nag-i-evaluate. Medyo mathematics lang. Simple lang po. Kapag sinabi niya, halimbawa, nag-deliver ako ng ganito para sa kabuang 1 billion pesos. At dito, sa deliver ko ng 1 billion, kumita ako ng 2%. Kasama kasi ito sa mga salaysay niya, sabi ni Vida. Ay, salamat po Salamat po kay Baby Leonora sa iyong pa-flood control project. Ayan. Salamat po sa blessings. Naniniwala ko na itong pang-aatake kay BBM sa social media ay gawa ng mga involved sa korupsyon. Number 1 po dyan mga DDS na naninira po sa ating Pangulo. Grabe talaga, no? Oo. So, eto na, no? Tuloy natin. Ganun pa man, pumayag ang hepe ng DOJ na si Alcantara ay dapat talaga ibalik ang humigit kumulang. Grabe, 1 billion, no? 1 billion pesos. So, itong binalik niya ay, ano pa lang? 10% pa lang. 10% pa lang. Grabe to. Ito ang restitution ay isa sa mga kondisyon para sa mga akusado sa korupsyon ng Flood Control Fund upang maisama sa DOJ's Witness Protection Program. Ayan binanggit ni Vida na si Alcantara ay pinalalaya lamang sa kriminal na pananagutan sa mga kasong kaugnay ng pondong nabalik niya. Yung kanyang discharge from criminal liability ay patungkol lang doon sa katapat na halaga na iyon. Kasi hindi nagbigay ang DOJ
ng blanket immunity sa lahat ng iba pa. Dagdag niya. Ayan ha. Kaya kapag may madiscover kaming siya ay sangkot pa sa ibang usapin, na kapag tiningnan namin sa aming datos, oy teka, withhold ka pala ng information sa amin. Kasangkot ka pa rin dito, hindi siya absuelto sa pananagutan doon, ani Vida. Ayan na. Bukod kay Alcantara, ang dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highways, o tinatawag na DPWH, ay na si Roberto Bernardo ay pansamantalang tinanggap rin sa WPP ng DOJ. Sinabi ni Vida na si Bernardo ay nagbalik ng 7 milyong peso bilang restitution. Ay salamat po kay Nishuka 05 sa flood control project. Grateful girl. Shoutout po sa iyo. Ayan. Ayan ha. Yung mga ito ay frozen accounts. Proseso pa lang ang lahat. Kasi may proseso rin ang Anti-Money Laundering Council. May proseso rin ang dagdag niya. Mas gusto ng DOJ na restitution ay sa cash. Okay? So, yun lang yung ayon po ito sa GMA. Binasa lang po natin ito. So, dapat talaga itong si Alcantara ay ibalik niya na lahat, no? Yung malay natin itong si Alcantara ay may mga ano pa yan, may mga lupain, malawak na lupain ay kailangan ibalik sa gobyerno yan, 'di ba? Kasi pera ng taong bayan yan na kanilang nagpakasarap sila diyan, 'di ba? Tapos noong sila ay hindi pa nahuhuli pa kasino-kasino lang, sana pasarap buhay lang. Oh. Ewan ko kung bumibembam pa yan. Or baka yung mga pera ng taong bayan, pinang-ano lang ng babae. Malay ba natin, di ba? So, natural, lalaki yan. May pangangailangan yan. Maraming pera. Alam mo kasi ang tao pag maraming pera. Depende pa rin sa tao ha. Pag maraming pera yan, lahat ng maiisip niyan, kadimonyohan. Ha? Pagsusugal, pambababae. Huwag yung isali yung syuktong kasi hindi naman masama siguro yun. Basta hindi mo lang abusuhin yung katawan mo. Meron pa minsan magpupulburon ka pa. Nako. Shoutout muna tayo kay Honorio. Ayan Honorio Bayan. Ang haba po ng pangalan mo. Honorio na lang po. Shoutout po sa'yo. Diba? So, yun po, no? At sana na mabalik na po ng buo yung pera para naman po, 'di ba? Itong mga pera na to ay magamit na po sa tama kasi bakit? Si PBBM po ngayon ay namumuno po, ha? Para sa katotohanan, para sa mga Pilipino. Hindi po katulad ng iba diyan, mag-attend lang ng hearing pag may pag budget hearing yung pag pera yung pinag-uusapan. Pero pag usaping magdidiin sa kanya, hindi a-attend. Alam mo kasi, pag ikaw ay hindi a-attend sa patawag sa'yo, sign of guilt yun. Diba? So, ewan ko bakit gustong-gusto nila yung babaeng yun. Para sa akin, wala namang silbi yun. Ha? Itong sila Alcantara, nagpayaman ito sa panahon ni Digong. Ikaw ba, ballpoint, pag madami kang pera, ano gagawin mo? Ako po, sa totoo lang, pag madami akong pera, magpapagawa ako ng mga bahay. Tapos, alam niyo yung mga nandyan sa mga kanto-kanto ng mga... Wag yung adik Ayokong tumulong ng adik. Gusto ko yung mga matatanda na nakikitira lang sa tulay, yung mga palaboy-laboy na lang. Yan po yung gusto kong tulungan at isasaksa ko dun sa bahay na yun. Tapos, lalagyan ko sila ng mga pangangailangan nila. Yun po yung gusto ko. 'Di ba? Pag ako nanalo sa loto. Syempre, yung pamilya ko, hindi na sila maghihirap. Ganun lang 'yun. Ganun lang kasimple 'yun, 'di ba? Ganun lang kasimple 'yun. Pag nakakita tayo ng kailangan tulungan, wag lang yung adik na palaboy sa kanto. Kailangan mo ng parehab 'yun. Gobyerno na yung bahala doon kasi pag ikaw yung tumulong sa mga adik, baka mapahama ka pa. Diba? Delikado yan. So, mas maganda sana na
gobyerno ng bahala dyan. Pero yung makikita mo ng mga matatanda dyan, nagpalakad-lakad dyan sa kalye, nangangalakal sila para lang may makain, yun po yung kawawa. Hindi man nag-a-addict yung mga yan eh. Yung mga yan ay gusto lang mabuhay at yung maging mabuhay ng patas ba? 'Di ba? So yun po yung kailangan. So kayo may mga pera, mag-isip na kayo. Yan yung gawin nyo. Pagawa kayo ng malaking bahay, 'di ba? Kayang-kaya nyo naman yan. So hindi pa po nakapag-like, share, subscribe, kalimbangin nyo na yan, 'di ba?